Paano nga ba mag-open ng SeaBank account gamit ang Shopee? Tara, alamin natin. So, nung nakaraan, nag-upload ako at in-explain ko kung ano nga ba itong SeaBank sa Shopee. Kaya ngayon, na ituturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-activate or mag-open ng account dito sa SeaBank gamit ang Shopee. So, yun nga, pumunta lang kayo sa inyong Shopee app at i-click nyo itong Me. So, dito pa lang makikita nyo na yung SeaBank, kaya i-click natin yan. Tapos, pagka-click natin is ganito yung makikita natin at mapapansin nyo na agad dito yung open or link an account. Ito yung dapat natin pindutin. Tapos, need natin i-confirm ang ating mobile number. Itong mobile number na ito ay hindi na ninyo pwedeng baguhin dahil dapat kung ano yung number ninyo sa Shopee, ay yun din dapat ang need nyong gamitin. Kung gusto nyong baguhin, need nyo munang palitan nyo sa Shopee para magamit nyo dito. So, ito naman sa baba ng mobile number ay makikita nyo itong referral code. Pwede nyo namang i-skip yan, pero kung gusto nyo magkaroon ng 50 pesos, ay pwede ninyong ilagay ang code na ito. Cash in ka lang ng worth 1,000 pesos at i-stay mo siya sa loob ng 3 days, ay automatic na magkakaroon ng 50 pesos. Yun lang, ganun lang siya kadali. Tapos, pindutin lang natin itong box at i-click na natin yung next. Tapos, yung next naman is maglalagay tayo ng ating PIN. So, nakablock siya kasi hindi na-allowed na mag-screen record kapag mga ganitong PIN for safety purposes na rin. Tapos, din na natin ng facial verification. Make sure nyo lang na fully visible ang inyong mukha. Dapat walang glasses, face mask or any accessories at dapat maganda yung lighting. So yan, kung makikita nyo dito, kapag nag-take kayo ng picture, dapat yung face nyo ay sakto dito sa frame. Tapos yan, nag-start na rin akong mag-facial verification. Kapag nag-iba-iba na yung ilaw, ibig sabihin is mag-steady na para makapture na ng maayos. Tapos i-check lang nila saglit yan. Tapos yan na, verification complete na. Next naman is yung valid ID. So ito lang yung mga valid ID na pwede sa kanila. Unang-una na nga dyan yung PhilID ID card, plastic man yan o papel, UMID. Pwede rin sa kanila yung postal ID, driver's license, passport at SSS ID. So kung titignan nyo, sobrang konti lang na available na ID sa kanila. Kaya sana soon mas madagdagan pa siya or mas dumami pa yung maging available na valid ID. So yan, clinic ko lang yung driver's license. Ang next step naman ay pipicturean natin yung valid ID. Yan, dapat sariling ID ninyo, walang blur at hindi dapat nako-cover yung any part ng ID. Naklinik ko na yung take ID photo. Ito sa driver's license, front pati back yung kinuhanan ko ng picture. Hindi ko lang sure sa ibang ID kung ganito rin ha. So next naman is yung identity details. Dito hindi na kayo masyadong mahihirapan kasi nga naka-automatic na siyang malalagyan dahil nga nabasa na yung nasa ID ninyo mismo. Pero dito sa additional details, ay kayo na lang maglalagay dito. Kung may trabaho kayo, mas maganda para kasi mas madaling ma-approve kapag ganun. So yan, i-click na natin yung next. After nyan, lalabas na dito yung confirmation kung pumapayag ba tayong i-link yung SeaBank account natin sa Shopee. Siyempre, kapag okay na, i-click natin itong link sa pinakababa. So, hindi na natin gumawa ng 6-digit na security pin. Take note ha, yung security pin kanina ay para sa SeaBank mismo yon. Ito naman is para sa Shopee. Halimbawa, gumamit tayo ng SeaBank dito sa Shopee, ito yung gagamitin natin na pin. Tapos, ayan, okay na. Successfully submitted na yung application natin. So, magwe-wait na lang tayo ng 2 banking days para malaman ba kung approve ako or hindi. Dito, medyo nag-aalangan ako kasi Friday ko to ginawa. Wala namang banking tuwing Sabado at Linggo, kaya medyo nag-alangan ako. Pero sa next video, alamin natin kung na-approve nga ba ako or hindi. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!